Welcome sa isa na namang episode ng Cafe and Conundrums. Tama ba yung conundrums? Hindi ko din alam. Baka mali na naman ang pronunciation ng mga... Ilang episode na to? Ay, nako. Mali na naman Ito naman po tayo. Ngayon po, dito ulit tayo sa Nate Station. Nate Station. Iba na yung background. Ito na yung, ano tawag sa dito? Counter. Hindi po siya Zoom or totoo po yan. Totoong ano to? Totoong, Yung green screen. totoong So, cafe. yan, Cafe na Totoong cafe talaga siya. Cafe talaga to. So, matagal-tagal kaming hindi nagkita. Grabe no? 3-4 months ata. Parang Ah. Tagal! Togol. Putek. Naging, Tagal. naging busy kasi. Yeah, na-busy. Ano bang mga ganap sa buhay? Kamusta? Kamusta na ba? Oo, ano? Oo nga, no? Kamusta? Kamusta na nga? Wake up, Kamusta Tea. naman? Kamusta naman, Sir Janrick? Uy, grabe. Sir Janrick? Masaya ako kasi nakapasa ako. Nakapasa siya. Nakapasa kaming lahat. Congrats natin, no? Ang dalawa nating members. Maraming Sa salamat po. podcast natin. Sila ay ngayon ay licensed. Mm-hmm. Psychometrician. So yun, hindi madali yung yung tagal ng hindi natin pagkikita kasi Wow. nagkaroon ng kanya-kanyang Anong feeling? buhay. Nasad ka ba? Ay, Namiss mo ba kami? namiss ko kayo. Parang di naman! Paano Parang yung di miss? naman! Parang Paano yung miss? okay, parang ganun. Namimiss ko kayo. Parang di naman. Sobra. Alam mo kung pwede ko lang silang ihag, hinahag ko na sila tapos kinikiss ko pa. Ganon ko sila ka-miss na miss. Okay. Ikaw naman, Sir Noel. Kamusta ka naman? Okay naman. Okay naman. Kapwa RPM. Parang may susunod na sa atin. Okay. Pero ibang profession. Wow. Inintay ko rin eh. May lisensya na Rocky. Okay, driver's Driver's license. Ayun. So, ayun na nga. Kamusta naman? Ang tagal natin hindi nagkita. Oo nga. Kamusta? Anong mga Kamusta ang buhay? nangyari for the past 3-4 months? Ang daming nasirang pagkakaibigan. Buti na buka tong podcast na to eh. Kung hindi, wala na sana tong podcast na to eh. Hindi, personally sa akin naman. Sa akin naman. Kasama na rin to? Hindi, iba to. Ay, Iba to. Okay. Napag-uusapan naman. Kasama naman. Napag-uusapan naman. Tama. So yun, kumusta ang boards? Mahirap siya. Kasi for almost, ang dami kong sinacrifice. Nag-resign ako sa work ko, tapos para makapag-focus ako sa boards, no? Ang dami kong failure bago ko mapagtanto na kailangan mag-focus sa exam ko kasi ang hirap ng boards, hindi siya makatao. Para kang alam mo yung tipong pagkabigay sa ng exam, para kang binalik sa sinapupunan ng nanay mo kasi hindi mo alam kung ano yung isasagot, which is yun yung challenge sa akin noon na kumbaga, although alam ko naman na ganun talaga ang sitwasyon, pero still hindi siya makatao, wala kang masasagot kung hindi ka mag-aaral unless matalino ka nung college pa lang. Kaya yun, sobrang busy, kailangan mo talagang bigyan ng time, kailangan mo yung dugot pawis, no? Tsaka isama mo na rin yung puyat mo. Ayun. 3 araw kong hindi natulog para na mag-aral. Tapos parang 2 lang pala. Oo, naman sa 3. Baka naman natigok na. Pero yun, no? Kasi kailangan mo talagang pag-focusan. Kasi ang hirap, lalo na yung experience ko that time na nasa akin kasi na ayoko nang tumuloy. Kasi namatay na ako ng lola, no, that time. So, hindi ko alam kung paano ako babangon. Sabi nga 'di ba sa Nescafe. Nilagyan ng pangalan. Para kanino ka bumabangon. Ay, hindi. Sabi sa Nate Station. Sabi sa Nate Station, para kanino ka lumalaban. Fighting. So, yung station, bago na yung dito ah. Bago na yung tagline mo. Babaguhin na natin ah. Wala. Bago, hindi nakikita, ayun Ano bang dito? Nagulat din ako eh. Ano Eh, ganun pala? Wala ba? So yun, no? Kung ang Nescafe, meron na tawag yung kanino ka bumabangon, sa Nate Station, kanino ka lumalaban.
Yeah. Bukod sa pinaglalaban ka ng kape, no? Pero yon. By the way, thank you na station, no? Thank you. So yon. Namatay na ako ng lola, board exam. Ililibing lola ko, second day ng board exam. Sobrang bumbered ng utak ko. Alam mo yung prepared na ako. Hindi ako kinakabahan. Paparating ang board exam. Pero kinakabahan ako kasi hindi ako nakauwi sa lola ko. Yung time na yun, habang nag-e-exam ako, wala akong ibang nasa isip kundi gusto kong umuwi, makita ko yung lola ko. Ganun ko kamahal yung lola ko. Kasi parang siya yung naging nagpalaki talaga sa akin. So gusto ko umuwi, wala akong masagot sa board exam. Yung answer, yung questionnaire ko, sinusulatan ko ng nanay. So, alam ko sa sarili ko, bagsak na talaga ako. Sabi ko, bagsak na ako, hindi ko na to alam. Sige, tapusin ko na to. Gusto ko lang umuwi na, gusto ko lang makita yung lola ko. Pero second day, doon na, which is yung pinakamahirap na subject, ang PA or psych assessment. Alam mo yun? Yeah. Yun talaga hindi ko na alam sasagot ko. Alam, sabi ko na lang, 130 items yun. So, parang 345 na, number 100 pa lang ako. So, ginawa ko, hinulaan ko yung 100 to 130. Hinulaan ko yung lahat. Kung ano yung nakita ko sa paper ko na nanay, A, lahat yun. Okay, parang sunod-sunod na. Parang ganun. Kasi alam mo, babagsak na ako kasi wala. Pero ang isa lang naging motivation ko naman, no? At least I showed up. At least kung bumagsak man ako, at least hinarap ko yung takot na hindi kayang harapin ng tao. Bumagsak ka man, pumasa ka man, at least you showed up. No? That's the important thing on the board exam talaga na. Hindi ko kailangang pumasa, or kailangan kong pumasa, pero kung babagsak man ako, mahalagang nagpakita ako. May devastation sa akin, may possibility magkaroon ako ng frustration, no? Ma-disappoint ko yung mga tao, pero still, I showed up. Kaya I expect na babagsak talaga ako. Pero that time, nung babas ang result, no, nakakatuwa naman. Kasi ang nare-request ko lang sa nanay ko is 75. Pero lumagpas siya ng 75, no. Ay, hindi na natin sasabihin yung percentage, no, pero that's it, no. Kumbaga, basta nakapasa. Yan, sobrang grateful ako. 75 ang na-request ko, binigay sa akin is mas malaki. And kahit ako nagtataka ako, paano ako pumasa? Paano ko na-survive? Paano ko nakasagot, no? Yun, siguro, para sa akin, tibay ng loob lang. Parang narinig ko yun, parang narinig yung tibay ng loob. Yun, kahit ano mangyari, bumagsak ka man or pumasa, mahalaga nagpapasalamat ka. Kasi natapos mo yung board exam na hindi kayang tapusin ng iba. Yun ang kwentong board exam ko. Wow. Nag-ano ka ba? Nag-review center? Actually, nag-review center ako. Kamusta naman? Bugbugan! Grabe! Center? Oh my God! Yeah, nag-review center ako. Bugbugan talaga. Siguro, pero good thing naman, di ba? Since same kami ng review center. Ibang-iba kasi na-identify mo yung madali sa mahirap. Kasi yung review center, more on, kami dun eh. Ang hirap talaga. To the point na yung score ko, 24 over 100. Yun yung parang mga mock test. Yun, yung mga drills. board exam. Ay, grabe. Bagsak. Wala akong napasa. Same. Sobrang hirap talaga. Tapos pagdating naman sa board exam, ma-identify mo yung madali sa mahirap. Kasi na-train ka sa mahirap eh. Kumbaga, pagdating mo sa board exam, na-identify mo din, madali lang ito. Pero yun, sobrang laking tulong ng review center sa akin tsaka sa kanya. Ilang months yun? Ilang months nag-review center? Ako nag-start ako September eh, pero hindi ako nakapag-focus. May mga pwedeng late ka na pumasok. Ako December. siya. December ako nag-start. Okay. Yun, parang ganon. Kasi may tinatawag. Ano bang name ng review center? Pwede natin i-plug dito. Pwede Dalawa naman. kayo mapasa. RGO. RGO yan. Sana alam niyo yung meaning, sa mga mag-board exam, dapat alam niyo yung meaning ng RGO. Kasi kailangan daw yun. Kailangan sa board exam. Yung meaning ng review center mo. Ay, totoo. Kasi natin nila yun. Record sila. Percentage nila Oo. yung... Sa kanila din yun. Nice one. So baka matry nyo. Saan ba yan? Iba't ibang lugar siya eh. May mga chapters. Mga chapters. Cavite. Tapos, Kumbaga kung fraternity, Oo. may siya, may chapter. Cavite chapter. Cavite chapter. Branches kasi. Pero chapter talaga. Chapter tawag nila. Oo. Okay. Cavite chapter. Tapos meron pa sa Manila. Oo. Marami. Province. Tapos kayo, parehas
pares kayo ng chapter. Oo, kami kami. din. Pero mag-iba kami ng mode. Setup, Setup pala. oh. Okay. Face-to-face siya. Face-to-face. Online ako. Ito pala yan, no? Kasi mas effective sa akin pag face-to-face. Kasi mag-isa lang ako sa bahay eh. So, yun. So, RGO. Ako naman, working kasi ako. So parang mahirap iyan pa yung weekends for review. Kaya nag-online ako. Nice one, RGO. Baka RGO. naman. Baka naman, RGO! Ay, Miss May! Baka naman, Miss Baka May! naman. Miss May! Grabe. Baka naman, no? Dalawa kayo eh. Please, Miss May. Sabihin, mataas ang percentage. Oo, yeah. Classic eh. Oo naman. Sa- Oo, sa RGO. 14,000 ang nag-take, ang pumasa is 12,000. Laki din, laki din. Good number. Sobra naman, sobra. Sobrang laking number niya. Sobrang taas ng percentage kayo ng psychometration. Matanong nga kita. Sabi mo kasi, parang may mga nag-cut ties dun sa board exam season na yan. Ano ba yun? Parang nakakakirilos ako dun Sana hindi kasama yung podcast. Hindi, kumbaga, sa atin na pag-usapan naman. Walang problema doon. Open naman tayo eh. Kasi nagkaroon ng misunderstanding na tinatawag. Or nagkaroon ng neglection na lang. Sige, neglection na lang. Since so busy, so alam mo yun, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang focus. Kasi nga, mahirap yung exam that time. Hindi siya madali, Yeah. Yeah. So, hindi nagkaka-communicate, no? Nawawala ng support sa isa't isa. Kaya, may times na siguro sa akin, may natuloy na cut off. May natuloy na nawalan ng, yung from friends mo dati to wala na ngayon, no? Pero may iba naman na nagkaroon ng reconciliation. Lalim, reconciliation. Amen. Yeah, nagkaroon ng reconciliation na pag-usapan kasi, no? So, ayun yung mahalaga na sa friendship na napag-uusapan. Pero yung other hand naman, yung sa case kung nagkaroon ng cut-off, no? Siguro, that's the time to end some kind of friendship. Pero I don't have any kind of grudges. Kasi, siguro nakakalungkot, oo. Pero yung magtatanim ka ng sama ng loob, hindi siguro. Kasi parang nakasama ko sila eh. Paano nag-start yun? Like, nung time lang na nagte-take ka na ng boards? Nag-review ka na? Nag-start siya. Kumbaga, there's something that happened na So, hindi siya dahil sa board. Parang ang naisip ko kasi parang factor yung nag-take ka ng board. may possibilities. Factor siya kasi yung pressure, anxiety na habang nag-prepare ka for board exam, nagiging yung factor tuloy siya. So, kumbaga, yung isa gusto mag-focus, tapos yung isa parang nasa working, tapos yung isa naman parang, alam mo yun, chill-chill lang sa buhay, parang gano'n. So, maraming indifferences, so parang hindi nagkatugma yung values namin. Values na naman, narinig ko na yan. So, yun. So, that time siguro, no, if it's time na siguro to end. Yun, namatay nga yung lola ko, I never heard some condolence. But still, no, okay lang. Kasi at least, I know, no. Pero yun, wala akong galit, no. Siguro lungkot lang. Kasi sayang yung span eh. Parang nawalan ako ng college friend. Dinami yung college friend. Pero yun, parang gano'n. Hindi naman totaling lola. Lahat. Kumbaga, kung sino yung closest friend mo, sila yung nawala sa'yo. Parang ano yung naging indication na, ay, ikat ko na to? Hindi ko alam actually, no? Hindi ko alam kung ano yung naging indication. Bigla na lang, boosh. Parang gano'n. Sila nawala or... May pag-unfriend, pag-unfollow, pero that's life, no? Hindi ko naman siya ginagawang big deal. Kung hindi big deal sa kanila, hindi rin big deal sa akin. Okay. So yung nag-unfriend, nag-unfollow. Ano yun, parang sa isa't isa. Anyari, tayong tatlo. In-unfollow kita, unfollow mo rin ako, unfollow niya rin ako. Parang okay. gano'n, no? Siguro if kung hanggang dyan na lang yung friendship is, hindi hanggang dyan na lang. Pero sobrang sobrang BS ng cut-off season. What do you mean BS? Bullshit. Sobrang bullshit ng sobrang bullshit ng talaga, ng cut-off na yan. Kasi isipin mo, nasa right age ka na. No? Dapat ang focus nyo lang dyan is, camaraderie na lang. No? Yeah. Pero ang nangyari, parang bumalik na naman kami sa parang pagiging childhood. Parang gano'n, no? Dapat, which is support na lang kasi sila yung naging friends mo from the bottom. No? Parang gano'n na. Kaya hindi ko alam, hindi ko ma-identify bakit parang sobrang bullshit ng
cut off na sa ba na uso yan. Parang ganun. Pero may factor or may positive naman in terms of pagka-cut off. Kasi kung hindi mo na talaga kaya tiisin yung friend, Yeah. why not to continue? Kasi Diba? parang ikaw din na yung na-apektuhan. Oo. Kaya ika-cut mo na lang. Sobrang hirap. Ang dami ko naging friend na kinut off ko. I like it. Kasi hindi naman sa wala silang tulong sa buhay ko. Anong way mo ng pag-cut off? Silent treatment ako pag in terms of friendship. Kumbaga pag ayaw ko na sa'yo, hindi na ako ganun ka makikire-connect sa'yo. Pero hindi yung mag-unfriend ka. Oo, hindi. Mag-block, gano'n. Hindi naman. Mas gusto ko yung ipaparealize ko sa'yo masaya ako nung wala ka. Parang ganun. Pero still, no, sayang. Pero minsan kasi nakaka-feel ako ng ayoko talaga sa taong to. Ganun. Kumbaga lalapitan mo pa lang nasa utak ko, kinut off na kita. Parang ganun. Parang ganun. Well, kung hindi na rin naman healthy para sa'yo. Oo, di ba? Why you stay? Parang relationship lang din. So yun yung kwentong cut off na yan. Sa loob ng halos 3 months na hindi tayo nagkita. Totoo. Oo, ang dami nangyari. Yeah. Sure, kulang pa yan. Actually, Marami ka pang pwedeng kwento. thankfully, hindi nakatulog sa amin dalawa. Kasali kami doon. Kasali kami doon. Sa ano. Kasi nga, ayun. Grabe nga yung pressure, yung anxiety na pwede idulot ng board Grabe exam. yung board exam na yun. Kaya, ayun. Kasi nga yung amin, napag-usapan namin. After board exam na, Board exam. parang nung lumabas na yung results, a day or 2 days after nung nakikita tayo, doon napunta namin na pag-usapan. So, kaya kami naging okay. Kaya may podcast pa. May podcast pa, buhay pa yung podcast. Kundi, dalawa na lang sila. Pero, masya na lang. Joke. Pero yun, no, siguro it's better na rin na late natin siya na pag-usapan. Oo, hindi siya. Feeling ko rin kung during siguro yun, baka hindi rin kami nagkaintindihan. Oo. Yeah, Kasi nga, grabe na bombarded na yung utak. So parang wala na siguro time na pag-focusan yung nangyari. Yeah. Mas okay na after na siya. At least, dahil nga, thankfully nga, nakapasali kami pareho. So, meron kami enough time. Ang tagal, no? Hanggang madaling araw kami mag-usap. Oo. Parang mga 2 a.m. ata, from gabi. So, madaling araw, mag-usap kami. Mag-usap kami. Para lang ma-reconcile lahat na nangyari. Hindi kasi sumaman no, sa... Oo, ay. Tatlo dapat yun eh. Oo, dapat may Oo, mediator. pero okay lang naman. Pero okay na rin. Okay na rin yan, oo. Reasonable naman, reasonable. Siguro naisip ko na lang na ano din. Siguro, parang tagana na gano'n, at least. Parang- Hindi, parang sinadya eh. Kaya nga eh, feeling ko sila dyan ng pangatlo eh. Kaya Ano kaya araw na yun? Gusto ko sumama. Pero meron conflict sa schedule. Sa akin naman yung Conflict. Pero gusto ko talaga kasi wala akong ginagawa that time. Oo. Nasa bahay lang ako, nanonood lang ako ng movie. Meron ng conflict. Pero okay din, kasi for me naman isip ko, doon din tayo naging mature tayo. Kasi hindi na natin kinailangan ng gilitan natin dalawa. Oo. Napag-usapan natin siya nung tayong dalawa lang. Hindi naman tayo magsusuntukan. Yeah. Oh, hindi naman. Ang ganda rin. Dapat naman talaga, kung kaya nyo ayusin na, kayo muna. Pero kung hindi talaga, masama kayo ng isa. Oo, Kung hindi pa rin, sama ka ng Isa. dalawa. Sama mo yung Kung hindi, barangay. sama mo na yung buong. Di ba na survival yun? Oo. Mag-iisa Even pagtapos brother. sa is my brother. There you go. That's right. Pero ano yun dahil siguro nga, mga license ano kayo, no? Mga psychometry. Di pa Alam niyo rin, Di pa kami member eh. Pero register dadating ka din na. naman kayo. Pero at makikita na after yung mga pasad, yung pagkapasa nyo, hindi yun yung parang doon lang kayo naging psychometrician. Kumbaga before pa, nung nagre-review kayo, before kayo mag-take, parang psychometrician na kayo, pinakita nyo na the way na yung pag-approach, like for example, yung conflict nyo sa inyong dalawa, napakita nyo na agad na gagamit nyo or na-apply nyo kung ano yung mga tutunan nyo. And totoo naman na if you nandun kayo sa extreme emotion, both of you, suspend nyo muna yung mga decisions na gagawin nyo. Or huwag mo nang mag-usap, bigyan ng time muna yung bawat isa, pakalmahin. Kasi mahirap pag nasa under extreme emotion. Mahirap yun. Kasi 100%, di 99.9. Mali yung decision na magagawa. Ito. Totoo din. Baka kung gano'n, baka talaga nag-cut off tayo. Pero, so okay na rin. Kasi may situation kami, since siya kasi naka-hotel,
Individual siya. Ako kasi naka-hotel ako sa mismong review center. Meron kasi in-offer si Arjun na pero hindi ko kasi kinuha. Hindi niya kinuha. Ako kinuha ko. Kinuha. Tapos sa akin, sobrang bombarded ng schedule ko nun. Kasi 4 days kami sa hotel. Yung 4 days na yon is may klase kami nun. May klase kami sa umaga hanggang hapon. Pagdating sa gabi, meron kaming online naman na parang review din. So, sobrang walang parang pahinga. Nga ganyan, more on aral. Pero that time kasi tulog lang ako. Kasi nga namatay na ako ng lola. So yun, so baka hindi talaga kami nagkaintindihan nun. No? So yun lang din talaga. Kasi yung original plan nun, dapat magkasama kami. Para medyo less kabal din. Kasi nga, dapat nga magkasama kami. Pero nagkagulo na lang din sa Plus, schedule din. Kasi nga, may nag-work na ako. So hindi rin kaya. Parang gano'n na. Kumbaga, ang nawala sa amin during board exam kami dalawa is yung support system. Kumbaga, Is important din oo. talaga. Parang bigla na lang na naging silent. Nagkaroon kami na silent 3 minutes sa exam. Wala na, hindi na namin napansin. Kumbaga, sobrang focus. Oo, parang sobrang namin sa board exam. Wala na, hindi na namin napansin. Ang dami pa namin pangarap nun, di ba? Oo, ang dami namin plano dalawa. Talaga. Pero yun nga, speaking of support system, during dun sa time na nagre-review kayo, then sa mga nakapagkwentuhan natin, ano yung parang naging support system nyo? Sa aming dalawa or individual? Individual. Support system ko. Ano sino ba support system ko nun? Maliban sa partner ko, ang naging support system ko nun is siguro magulang ko. Yun talaga. Kasi that time wala na talaga yung mga friends ko. Parang, bigla silang bye-bye. Parang gano'n. No? So wala akong inisip kundi para sa mga taong naniniwala sa akin. Kung madadisappoint ko man sila, pasensya. Pero kung pumasa man ako, thank you. Kumbaga, yun na lang iniisip ko kasi that time talaga, wala talaga akong ibang iniisip kundi yung lola ko talaga. Nasa hotel ako, umiiyak ako. Inisip ko, sorry sa lola ko noon kasi wala ako. Sorry noon. Tapos parang guguho na yung mundo ko. Ayoko na, gusto kong takbuhan yung board exam. Kasi isipin mo, mag-review ako, mag-isa ako sa bahay. Wala akong support. Papasok lang ako sa review center Saturday, Sunday. So yun, parang ang hirap i-build sa sarili mo na kaya mo. Pero ang naging motivation ko na lang talaga that time, para sa akin, tsaka para sa mga taong naniniwala sa akin. Yun na lang pinangahawakan ko. Kung pumasa, thank you. Kung hindi pumasa, thank you pa rin. Kasi nagpakita ako na kaya ko. Yun na lang inisip ko that time. Ako, of course, given the fact, yung family ko, nandiyan naman sila always. Parang, although, late na rin nila nalaman kasi nga, sinikreto ko na mag-board exam ako. So parang, halos wala, nakakaalam na mag-board exam ako. Nalaman na ng mga tao, sobrang lapit na. Kasi, lagi na ako nawawala, lagi nang mga gano'n. Tapos, yun, nalaman ng family ko. So, grabe naman yung support. Pero, kaya ako natawa sa tanong mo, kasi alam mo naman yung sagot ko. Kasi nga parang, dahil magkalapit din kami dito. So parang, yung closeness namin dalawa ever since. Parang, siya rin yung naging support system ko talaga. Na parang, pag biniligan mo yung conversation namin, parang nakikita kami, wala akong ginawa, kundi mag-grant. Kulang na lang, umiyak na ako na umiyak siguro, pero hindi naman ako umiyak, like, may luha. Pero gano'n yung emotion ko, kasi nga, wala na, parang, papasaba ako. Grabe self-pity yun. Lahat ng discouraging words na pwede ko sabihin sa sarili ko, sinabi ko sa kanya. Gano'n, parang, isa rin talaga to, kasi nga, siguro, ayoko na din, pride na lang, ayoko ipakita sa family ko na nawala na ako ng parang motivation na baka hindi ko na kayanin. Kasi sila naniniwala sila sa akin. So parang ayoko mawala yun sa kanila. Kasi alam, kumbaga gano'n yung tiwala nila na kaya mo yan. Even yung kuya ko na hindi naman gano'n ka-vocal, nasabihan niya ako na basta gawin mo yung best mo. Nararamdaman ko sa kanila na grabe, even yung parang a day, basta days before board exam, nagano pa sila na baka ito yung dagdag pa ang tulong sa'yo, like financially, para may paggastos ka pa doon. Given na may trabaho pa ako yan parang ganun sila na, ito pandagdag para dahil na mag-hotel ako doon, tapos yung pangkain ko, pang transpo ko, pumunta sa school, parang nagbigay sila individually, yung mga kapatid tsaka yung nanay ko.
Pero parang beyond nga doon, ito talaga, grabe, parang hindi ko talaga, tigas na ito ng burdens ko eh. Lahat Hindi na nga, malapit na lang din. Oo, yun din eh. Dahil malapit na siya. So parang, hindi naman anytime, pero kumbaga, pag may pagkakataon talaga, magkikita kami. Gano'n. Lalo na kapag hindi ko na kayang i-handle yung emotions. Kasi nga, given na nag-work ako. So parang Monday to Friday work, Sun, review syempre. Tapos nung malapit na, after work, syempre magbabasa-basa ka na. Kasi ang lapit na ng board exam eh. Parang every time na nawawala na talaga ako ng parang dumating pa nga sa point na parang ayoko na mag-board exam. Sabi ko sa kanya, ayoko na mag-board exam. Tapos hanggang matapos yung board exam, siya pa rin sa kanya pa nagsasabi na what if bagsak ako? At siya yung unang tumingin nung nakapasa ako. Siya yung Kasi, hindi pumalita. Oo, naipasok ako doon. Naipasok ako sa office. Tapos, sabi ko nga sa kanya, the night before, nung iyak na ako kasi nga, natakot ako, what if bumagsak ako, ganyan. Parang nag-iusapan namin, di ako mag-online ng results day. Siya ang titingin. Eh, pasaway ako. Pagdating ng 5 PM, nag-online na ako. Tinignan mo pa. Pero wala pa. 5:30 lang ba sa results eh? Okay. Ay, late Oo, kaya Tumingin kinabahan din ako. Wala pa. Kasi inaabangan ko nga din dun sa page ng ano. Hindi ko alam kung nakita ko sa'yo. Parang naisip ko nun, bagsak ba ako? Kaya hindi nagka-chat si Rex. Kasi ang binuksan ko lang, messenger talaga. Sabi ko, Parang nasa meeting ka. May meeting ka. oo, may meeting ako ng 5:30. Sakto labas na results, No. may meeting ako. So parang kaya, sabi ko, ano alam, din? ba't kaya hindi nagka-chat si Rex? Baka bagsak ako. Bagsak. Baka hintayin niya muna makauwi ako, kasi mag-drive pa ako eh. Para hindi masyadong mabigat yung emosyon. Sabi ko, baka ganyan. Tapos, ayun lang, sunod-sunod, nung habang nasa meeting ako, nag-vibrate na yung phone ko. Parang, ang hirap, sorry po, alam niyo na po sino yung meeting ko. Sorry po kung medyo distracted na ako. Kasi nga, nag-vibrate na yung phone ko, so alam ko meron ng news. Okay. I don't know if positive or negative. Hindi pa ako nagko-conclude nun. Na parang baka, kinokonsole lang ako dahil nga bumagsak ako, gano'n. Parang hindi na ako nakapag-focus, sorry po sa mga ka-meeting ko. Sorry po talaga. Sana po naintindihan niyo yung sitwasyon ko. Kasi after nabasa ko yung chat niya, yung voice message niya. Yeah, nag-voice message ako kasi tuwa-tuwa din ako. Syempre, ang hirap na itatype mo yung... Wala yung emotion. Oo, wala yung emotion. Nag-voice message. Oo. Kasi pag sinadya sa akin yun, parang ako kung babasahin ko yun, congrats, pumasa ka. Kaya nag-voice message ako. Gulat ako, sabi ko, papakinggan ko kaya to? Inauna ko kasi nag-loading ko yung picture. Inuuna ko yung voice message. Okay. Magkasunod yun eh. Yung screenshot, tapos voice message mo eh. So yun, sabi ko, pumasa ako? So yun, tapos parang nalaman na lang din ng mga teammates ko. Di ba lahat, pero some of my workmates, nalaman nila na nakapasa ako kasi nga, parang nakita nila parang iba na yung mukha ko after nung meeting. So parang nagtaka sila, parang, okay lang? Ano nangyari? Kasi baka napagalitan ako or what. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Tapos yun, parang di ko na rin napigilan. Sabi ko, pumasa ako ng board exam. Tapos gulat sila. Ha? Ganyan, whatsoever. So yun, in short, siya. Family ko and siya talaga. Parang rant body. Tinanong ako nung ni Trish, yung girlfriend niya na parang tayo bilang mga nasa field na psychology, parang saan tayo kumukuha ng support system? Parang, sabi ko, of course, nandiyan tayo sa isa. Pero kung wala man, ako, yung sagot ko sa kanya, siya din. Kasi nga, kumbaga, sa kanya rin talaga ako nagbabagsak ng mga rants or parang ng mga pagkadaan ako sa buhay para balance natin. Kasi nga, nasasanay yung mga tao na tayo yung nakikinig. Baka akala nila, hindi tayo nag-open up. Oo. Immune na kaya. Oo, pero hindi. It's either kami dalawa, or parang yun, ako sa kanya. Diba? May mga ganun din kami, individually. Ayun. Grabe talaga yun yung parang highlight, para sa akin, yun isa sa mga highlight ng RPM journey ko. Yung sa amin dalawa talaga. Talaga. Grabe yung kasi, hindi ko na-expect na abot kami sa ganung conflict. Oo, ang ganda pa ng plano namin dati. Oo. Yeah, yun. Hindi pa kami nag-enroll nun ha. May plano. Oo. Hindi pa kami nag-enroll. Ayaw niya. Ayaw kasi, Ayaw siya yung niya. nagpilit sa akin. Ako yung nagpilit sa Both yan, CHRA ko, tsaka yung RPM RPM ko, na parang, Kaya siya pareho yun. Sa'yo. Kaya nung, Ganda parang, ng plano natin nun eh. oo, grabe, parang pinag-take niya pa ako ng parang assessment something. Sabi niya, pag napasa ko daw yun,
mag-take na rin ako ng board exam. Mm. Napasa ko. Ay, napasan niya. Board exam na rin siya. Oo. Naalala ko sa coffee bean tayo nun eh. Oo, Vermosa. Oo, yun. Parang, Vermosa baka naman. Coffee Bean Vermosa. Coffee Bean Vermosa. grabe yun. Grabe yung mga plano nun. Sabay kayo magre-review. Ang daming coffee shop. Oo, dami-dami yung plano hanggang, yung plano namin hanggang board exam na. Ah, Ganon talaga. Awa ng Diyos, wala natuloy. Walang natuloy. Wala natuloy na isa. plano. Kahit virtual review, wala. Wala, hindi din eh. Yun nga, parang kunyari, nasa work ako or parang may schedule ako. Yun nga, virtual nga sana. Wala. Wala natuloy sa mga plano namin. Nag-individual kami na. Oo, hanggang, Pag-iba rin kasi talaga. Yung... nung mga umpisa, nung nag-review na kami, medyo nagkaka-chat pa kami eh. Nag-garant pa kami na, wag na pala. Basta nag-garant na lang kami about whatsoever, about the review. The review. Kasi hindi ko alam kung kung na-experience mo rin ba. Kasi pag board exam, parang survival of the fittest talaga. Oo, agree. Wala kayo bang iisipin kundi sarili mo lang. Kasi what if tulong ka ng tulong sa tao? Tapos yung pala hindi mo natutulungan sarili mo. Ikaw yung bumagsak, yung tinulungan bumasa. Grabe yung depress mo dun. Grabe yung devastation mo sa sarili. Disappointment. Parang ganun talaga yung feeling ko ng board exam eh. Kumbaga, kung ikaw yung taong exposed, pinapakita mo sa mundo na magbo-board exam ka. Pinapakita mo sa mundo or sa mga friends mo na yung everyday ka nagre-review. Mas nakakatakot yun. Kasi, nakakatakot kasi habang yung mga nanonood or habang yung mga nag-review ng story mo or ng post mo na nalaman nag-board exam ka, tataas expectation ka. What if bumagsak ka? Burden yun. Unless confident kang papasa ka. Yun naman din. Hindi mo naman masasabi na 100% Grabe yung uncertainty eh. Oo. Grabe. Kahit anong prepared mo sa boards, may mga epal talagang lumalabas sa boards na hindi mo na pag-aralan eh. Totoo. Kaya na-realize ko na sobrang survival of the fittest ng board exam. Hindi siya madali. Hindi mo siya kaya mag-isa unless na pag-aralan mo talaga ng sobra-sobra. Sobrang ganun ka nakagaling na. Oo. Basic na siya. Kumbaga pang 100 regression mo na sa buhay mo. Kumbaga 100 beses ka nang na-reincarnate para mag-take ng board exam. Totoo. Ng paulit-ulit. Sobrang hirap. Sobrang hirap ng board exam. Grabe. Siguro yung iba hindi nahirapan, pero honestly ako nahirapan. Ako din, talaga Diyos eh. ko, grabe. Hindi ko in-expect si Giselle. Gusto ko sanang kotongan si Giselle. Giselle, tumagos ako. Giselle. Yung tourist. Kumbaga, okay. hindi namin siya napag-aralan. Tapos bigla na siya sumulpot sa dead side. Kaya, buti na tumagos kami sa pagpasa ng boards. Kasi yun talaga. Hindi mo siya May in-expect. mga ano talaga. Grabe din yung Well, sa lawak din naman kasi ng dapat mong aralin. Totoo naman. Yun. Expect the unexpected. Yung highlight ng board exam namin na True. sobrang ang daming unexpected. Sobrang daming miscommunication, misunderstanding, especially sa aming dalawa. Actually. Kasi throughout the journey, may plano talaga kami. Dapat nga face-to-face din to eh. Oo. Dapat face-to-face din ako. Parang magkasama kami. Pero hindi nga natuloy. Hindi natuloy kasi due to work. Tapos sa review din. Pero mahal ko po yung work ko. Mahal na mahal yung work Gusto ko lang linawin. Mahal ko yung trabaho ko. Mahal na mahal yung work niya. Kaya mo, diba? Oo, no? Kaya kinaya niya. Napagsabay niya. Oo. Ako kasi nag-resign ako eh. Kumbaga, hindi ko naman sinisisi yung work, but ako hindi face-to-face. Kumbaga, decision ko naman yun. Na parang, para mapagsabay ko siya, online na lang. Perseverance talaga. Pros and cons ng face-to-face tsaka... Ay, ikaw na. Siguro, lalo na kung hindi ka naman hindi ka nabutan ng pandemic na online, hindi ka sanay, so hindi ka familiar sa structure ng online. At higit sa lahat, kung wala kang discipline, ang hirap talaga. Kasi parang ako, confident kasi ako sa sarili ko na kaya kong disiplinahin yung sarili ko na may klase ako. Kaya kong tanggihan yung mga gala, asama ng magalang tao, mahilig pumunta ako saan-saan. Parang kaya kong mag-no kasi alam ko, mag-aaral ako. Una sa lahat kasi may tuition nga. Hindi na tuition, pero may bayad kasi yun. So, magbabayad ka for the review center. Yun yung lagi kong iniisip, hindi rin siya mura. So, parang isip ko na, sayang yung pagbabayad sa enrollment kung uunahin ko yung gala. Kasi sobrang prone nga nun na parang, hindi, mo na. Minsan may mga recording yun. Parang good for 1 week ata ang recorded. Parang gano'n. Balikan mo na lang. Pero kasi, nandun ako, pwede mong balikan. Pero iba kasi yung nandun ka.
Live. Pwede ka mag-ask ng questions. Pag recorded na, pag may tanong ka, wala na. Wala na. Kasi wala na eh. Binalik ko mo na lang eh. Tsaka, to be honest, nangyari yun. May isang week akong hindi na-attendan. Intentionally. For some reason, for some valid reason, hindi ako umattend ng Saturday, Sunday class. Sabi ko, hindi, sige, babalikan ko na lang yung yung recording. Lagi nabalikan ko siya nung palapit na siyang tanggalin. Di ba sobrang kabado talaga ako na baka hindi ko maaral. Grabe, I-skip ka. nasa trabaho akong pinapakinggan ko sa AirPods ko, yung klase. Kasi nga, kailangan ko na habulin na mapanood eh. So parang sabi ko, ay nako, never again, never again. Maling decision yun na pwede namang Yun talaga, yun yung parang cons na pag wala kang discipline, honestly, sayang ang bayad. Sayang ang bayad, sobra. Ang pros naman doon, syempre, online siya. So, kung kahit nasaan ako, lalo na ako, gusto ko minsan nasa coffee shop ako. So, habang nasa coffee shop, nakikinig ka, nagsusulat ka, ganyan. Pinaka-weird pero ginagawa ko din habang naglilinis ng kotse. Okay. Parang ewan ko habang nagka-car wash ako din. Naka-speaker. Oo, Saturday. Saturday morning, gising ako ng mga 7:45 kasi 8 ang klase. I-connect ko na yung phone ko o yung tab ko sa speaker. Okay. Para habang naglilinis ako ng kotse, rinig ng buong kapitbahay namin. O doon, hindi sila aware ano yun. Parang maliban nila na nag-review pala ako. Alam na nila na may pinapakinggan ako. So gano'n, ilang beses kong ginawa yun, tumatatak naman sa utak ko. Yung mga pinapakinggan ko. Bisa makapatigil ako na nagpupunas ako parang, oo nga no. Kaya na pala yung theory na yun no. So gano'n. So yun yung pros talaga para sa akin kasi nga, marami pa ako nagagawa. At yun nga, dahil nga mahilig ako maghanap ng mga comfort zone like coffee shop, effective yun para sa akin. Diba? Tsaka dahil nga mahilig ako magsulat, okay din yun na hindi ako face-to-face para hindi sila ano ba naman tong estudyante na to? Napakadaming ballpen, iba-iba kulay. Sige na ako mag-review. Iba-iba kulay. Para ako ano yung na-memorize ko, ano yung parang pwedeng, parang yung iintindihin mo lang, gano'n. May highlighted na. Oo, gano'n. Yun naman pag online. Pag face-to-face. Ayun, pag sa cons muna tayo. Sa cons ng face-to-face ng review ko dati is ang hirap matulog. Kasi kung sila may iniiwang recording, kami wala. Okay. Wala kami. So, kung absent ka, wala kang babalikan unless magtatanong ka. Or Kasi hindi ka bawal din magbigay ng PPT. Bawal ka bigyan ng hindi sila nagbibigay. Kasi minsan kinakala. Minsan kasi binibenta gano'n. So bawal yun. So ang gagawin mo, maghahabol ka talaga ng face to face. Tapos isa pa sa cons is nakaka-drain, nakaka-overwhelm, parang nakaka-ubos talaga ng Grabe yung overstimulation ba ang tawag doon, parang gano'n. Sobrang ang daming topic, ang dami mong kailangang alalahanin, ang dami mong kailangan intindihin. Overload na sa input. Grabe yung information overload talaga. Like, yun yung isa sa nakaka-drain. Next is yung siguro yung haba ng oras ng pag-review. Kasi para ako matendang klase talaga, from 8 to 5. Ganun. 3 hours. Oo. Hapon. May lunch 3 break hours. naman. May lunch naman, tsaka may break time. Tapos Saturday, yeah. Sunday. yun. Saturday, Sunday. Yan. Tapos, sa pros naman, ang maganda sa pros, matututukan ka. Kasi face-to-face. Face-to-face siya. Anong may ginagawa sa face-to-face na hindi ginagawa sa online? Oo, kumbaga talaga doon sa kasi sa online, hindi ko alam napansin ko lang, ang daming limitation ng way ng pagsasalita, ng tawag nito, alam mo yung parang hindi mabigay yung example na maintindihan kasi nga may limitation in terms of yung pagsasalita. Sa face-to-face bawal ka kasi mag-record doon. So data privacy. So nagagamit yung mga example na mas matatandaan mo na effective. Okay. Kumbaga tawag nito, may mga parang something na bad jokes, parang gano'n. Pero connected sa topic. Which is hindi mahirap gawin sa online kasi recorded. Pure lecture kasi talaga doon. Oo, yun. So, parang ibang-iba siya.
Tapos ang maganda pa ang pros naman ng face-to-face is marami kang ma-interact na tao. Marami kang pwedeng pagtanungan. No? Okay. Marami kang pwedeng makausap, pwedeng tanungan ng concept. Pero kasi ako that time, hindi ako masyadong nagtatanong sa classmate eh. Doon ako sa friends ko. Sa friends ko nung face-to-face review. No, kumbaga, nung face-to-face review session pa, nakakausap ko pa naman. Doon lang nawala nung malapit na yung boards. So yun, kumbaga, that time, marami pang mamimit na tao. Tsaka, sobrang challenging kasi para ka nasa classroom setup. Mock exam nyo, naka-paper and pencil kayo. Tapos scantron siya. So, which is napakagandang testing. Kasi minsan, usually sa online, hindi ko naman nilalahat, no? Pero minsan kasi yung iba, during, kunyari, may exam, usually, hindi natin alam, hindi ako nag-generalize. Kumbaga, baka yung iba nagsisearch. Di ba? Kaya pumapasa sa mock. Ikaw ba, may mock exam din kayo? Meron sila. Kung ano meron sila. Meron sila. Pero online lang sa'yo. Paano setup na sa'yo? Mga kunyari Google Forms. Google Forms. Ganun na. Lumalabas Online agad sa lahat. score. Online lahat. So kami hindi. Pero parang kung mag-search ka na, parang sarili mo na lang din niloloko. Pero, Google Form. Totoo. Ang ano lang is, kapag, di ba may libro kasi yun, yung iba, nung intensive na, doon siya sa libro, makukuha yung mga questions. Okay. Pag nag-cover to cover ka ng review. Ayun, sa amin, doon talaga, sa face-to-face, ang dami mga bagsak. Doon ako nakakuha ng yung dev psych ko, 24/100 ako sa Mac na yun, pa-board exam na next week, para ganon. Pa-board exam na next week, 24/100 Anong effect ako. nun sa'yo? Natatawa lang ako. Kasi sabi ko, alam ko na bagsak ako. Nag-a-appear pa kami nung... Talaga? Oo. Tapos ano ko nun, yung psych assessment ko, nasa ano lang ata ako, 28/100, Grabe. 40/100. Minsan, matutuwa ka na pag naka-50 ka, pero bagsak pa rin yun. Bagsak pa rin yun. Kumbaga, alam mo yung tipong alam mo sa sarili mong babagsak ka. So, mas mahirap ang mock exam kaysa sa actual Board exam. Oo. Yun yung sinasabi ko kaninang ma-identify Hindi mo na ako pumasa ng mock exam. Talaga? Hindi na bagsak talaga. Basta ako sa mock exam. Never akong pumasa sa Same. sa mock exam. Wala akong napasang drills. Kasi pag sa online, pag nag-search ka, pagdating mo sa board exam, parang parang mapapasabi ka na dapat pala in-answeran ko siya ng honest ako ganun. Although meron kaming binibigay sa amin na test paper tapos pwede may sagutan sa bahay. Ganon. Pero nasa sayo kung magse-search ka. Kahit nasa amin yung papel nun, wala talaga ako napapasa. Pero nagno-notes ako doon sa Pero may instances naman, honest naman ako, may instances ako na nagse-search talaga ako. Like, kunyari, yung question. Kasi hindi ko talaga alam. Like, totally wala akong alam. Kaya nagse-search ako. Right after mo i-take or... Hindi, pag tinitake ko siya. During? Oo, kumbaga pag may hindi ako maintindihan, sinesearch ko tapos ninonote ko siya. Then pag checkan ko na siya, may namali ko. Siyempre kasi sa search ko eh. At least kung tama man yung search, edi tama yung na-notes ko, di ba? Parang gano'n. Wala namang taong malinis eh. Kumbaga, for me lang kasi, it really helps na yung way ng pag-aaral. Yun yung maganda sa face-to-face. Tsaka, secondly, ang maganda rin naman sa face-to-face kasi, bukod sa marami kang ma-interact, makakausap mo yung mga lecturer. Sobrang close nila, sobrang accommodating nila. Pag may tanong ka, sasagutin nila. Pag may question ka sa coordinator, kumbaga anong setup, sasagutin ka nila. Kumbaga sa usually pag online kasi, hindi sa kino-compare ko. Kumbaga pag online kasi sunod-sunod yan eh. So, ang daming tanong, ang daming sunod-sunod. Sa face-to-face kasi, once na nag-raise ka ng tanong, para na siya sa lahat. Kumbaga lahat ma-entertain basta may tanong related sa topic. Yun, kaya goods din siya. Tapos, makapagpatasa ka rin ng lapis, like yung mga pamahiin. Yun, mga pamahiin na yan, na nakakatawa. Yun, parang ayun yung maganda. Kasi bukod sa face-to-face mo makita yung lecture, face-to-face mo rin makilala yung mga kasama mo. Yung magugulat ka, may mas matanda pa sa'yo, may mas matanda nag-board exam. No? Nakakatuwa kasi hindi mo lang sila nakikita virtually, nakikita mo sila physically na ito sila. Na ganito sila makipag-kapwa. No? Yan. Yun yung good thing naman sa face-to-face. So, yun lang naman.
kinaya. Yeah. Kahit mahirap, kahit laging bagsak sa mock exam, kaya naman. Grabe. Kaya Kaya kaya... naman natatagay sa mga exam. Oo. Para mas okay na yung hinihirapan nila. Oo. Yun naman din kasi parang binibigyan na kayo ng, ito na yung kakaharapin nyo sa board exam. Hindi yung Binibaby kayo? Oo, binibaby. Galing naman ng RGO. RGO? Baka naman. Miss me. Yung IGO baka naman, ayoko na bumalik. Ay! Parang ako Parang nagkaroon. miss The best RGO. Grabe yung words talaga niyan. Sobrang nakaka-frustrate at the same time fulfilling. Sobra. Sobrang fulfilling. Feeling after. After. After, pag nalumabas yung result, Pero na-curious ako. Siyempre naman, in-expect nyo na rin na baka hindi kayo makapasa. Anong plan nyo after kung ganun yung mangyari? Siguro naman baka naisip nyo na rin. kumbaga yung time niyon, tanggap ko na eh. Na kumbaga nag-iisip ako ng isip ng second option. Pero bumabalik din sa akin na ang laki ng gastos ng magulang mo sa'yo, parang gano'n. Yung allowance nila sa'yo, parang doon ako hinahunting na kahit gumawa ako ng excuse na sorry bumagsak ako kasi namatay si Lola. So parang ginawa kong excuse yung lola ko, which kaya ako naging blanco. So paano yung span ng pagpe-prepare ko, 'di ba? So yun, parang that time inisip ko talaga na hindi to para sa akin lang. Para to sa mga naniniwala sa akin. Kaya yun, sabi ko, yung gastos, hindi siya biro eh. No, yung So, parang pinush mo na talaga. Oo, isipin mo Hindi, yung ano na to? yung Sugal ko, sugal. sugal to. Ganun. Ano to? First and last take. Kumbaga bumagsak ako dito, hindi na ako uulit. Mindset din ba? Oo. Kumbaga, yun ano. Yun talaga, parang alam mo yung may na-manipulate mo yung utak mo, nababagsak ka, pero behind your mind, kailangan kong pumasa. Law of attraction pa rin. Oo, law of attraction pa rin. Kumbaga, di ba, bagsak ka. Alam mo yung pang paawa. Binibagsak na. Pero sa loob-loob, hindi kailangan ko bumasa. Oo. Sayang yung ano. Sayang yung libo. Parang ganun. Pero nakakatakot din. Kasi baka mamaya, pag sabi, bagsak na ako. Baka manifest. Alam mo kasi sabi ko, hindi, papasa ako. Kaya ako gumagano. So, ang hirap talaga, no? Oo, ang hirap. Parang hinahati yung left and right hemisphere ng utak mo. Kaya mo yan, parang ganun. Dito, isipin na to. Hindi, bagsak ka na. Wala ka na sagot. Di mo alam yung di mo matandaan yung mga tanong eh. Sa kabila, hindi, papasa ka. Sure ako dun sa sagot ko yun eh. Parang ganun, pag-aralan ko yun eh. Parang yun. Kaya sabi ko, first and last take ko to. Ang next part ko, bahala na. Wala talaga akong plano. Alas ko talaga yung RPM. Kasi may exam ako hindi napasa, di ba? Aminado ako. Siguro yung exam na yun is hindi para sa akin talaga. So that's why sinugal ko na talaga yung board exam. Nag-resign ako para mapag-focus. Kaya sabi ko, hindi pwede to. Oo, all out talaga. Sabi ko, high risk, high reward to. Kumbaga, okay ako sa work ko eh. Medyo nasusustain ko yung sarili ko eh. Pero hindi, sige, take the risk. Resign tayo. Ganun. Para kung pumasa ka man, malaki yung opportunity mo. Totoo. Kung bumagsak ka man, mag-aral ka na lang ulit. Pag nakapasa ROI ka Ay, na. oo. Depende sa pamasukan mo. Pero yun, ayun yung sa akin, sa side ko na, talaga to, do or die na to. Kumbaga, first and last take ko na. Kung hindi ako pumasa, ang next plano ko, depende after kung malugmok. Wala pa talaga. Sinet mo na lang yung mind mo. Ano to? Dahil kaya to, sugal. Kahit pumasa or bumagsak, hindi. May plano ang Diyos sa akin. Meron ako sa board ko, nakalagay, every rejection is redirection. Okay. Nice. Kumbaga, siguro kung hindi para sa akin yung RPM, siguro merong mas better plan sa akin. No? Na-reject ako sa isa kong exam na binabagsak, babagsak din ako sa RPM. Siguro may better plan sa akin. The best is yet to come. Hindi ako tinanggap sa company ina-applyan ko. Hindi ako tinanggap sa gantong company. Siguro mas better sa akin. Kumbaga nire-redirect ako sa lugar na kung para saan talaga ako. Yun na lang iniisip ko lagi. Nasa board ko yun. Every rejection is redirection. Kumbaga, di ba?
Hindi mo kailangan hindi mo kailangan iiyak. Or, Oo, nakakaiyak. Pero still, no, let's think positive na lang. Kasi kung mamumuhay tayo sa negative, parang for me, kung mamubuhay ako sa negative, lagi na ako mag-isa, mamubuhay ako sa negative. Ako na lang nag-feed up sa sarili ko na hindi, kailangan ko mabuhay. Kailangan kong ilaban yung mga dapat kong ilaban. Yeah. So yun lang Good naman mindset. yung naging risk ko doon. So, Noel naman. ako, Naisip mo ba yun? alam ko naman alam mo rin yung sagot. Siyempre yun nga, parang dahil nga masyadong nag-self-pity nun. Wala. Parang, pag bumagsak ako, hindi ko na rin alam kung saan ako pupulutin afterwards. Given, may trabaho naman ako. Alam ko naman yon. Pero kasi, goal ko to, part to ng parang career path na ginawa ko. Career goals ko. So parang, kung hindi ko ito may papasa, madaling sabihin na, mag-retake ka na lang. Pero kasi, ang hirap nun gawin kapag bumagsak ka, tapos mag-retake ka, parang grabe pa yung parang grief, grabe yung pain na kailangan mong pagdaanan, i-acknowledge sa emotions bago mo pa magawa yung mag-retake. Kasi may mga nag-retake naman talaga eh. Kaya kaya naman eh. Pero hindi siya same na parang next year kaya mo na agad. So ako parang, lalo nung after boys, nag-atay na ako ng results. Parang, hindi ko na alam. Parang, pag bumagsak ko dito, hindi ko na paano ko pa ipupush forward yung career path na ginawa ko. Kasi may career, parang map ako na, ayan, pag-graduate ka ng college, and eventually, pumasok si CHRA, tapos bago pa dumating yung RPM, tapos, yun na, sunod-sunod, masters, whatsoever. So parang, alam ko sa sarili ko, mawawala na ako ng gana tumuloy sa masters kung babagsak ako dito. So parang, pag nabagsak ko to, parang, wag na. So mag-work na lang ako. Since nag-work na ako, parang gano'n na lang na mawawala na ako ng gana for sure na ituloy pa yung career path na meron ako. Since may gana. So wala talaga. Parang wala akong naisip na retake na lang. Parang Ang hirap ang wala na. Parang ayoko na. Ano na eh, nag-fail na eh. Dahil nga, laki ng fear ko sa failure. So parang wala talaga. Hindi pasok sa isipan ko na retake na lang ako, parang gano'n, or parang enjoy ko na lang yung work, gano'n. Kasi parang kahit nag-work ako, malamang iindahin ko pa rin yung araw-araw na bumagsak ako sa board exam. Tapos nakikita niya ako, pumasa ako. True. True. Yeah. Sa hirap yun. Pero totoo yun, kahit sa mga, hindi lang sa foresight, like, lahat ng board exam, may mga kilala akong ganyan na may part sa tropa nila na hindi nakakapasa. Sobrang hirap nun. Kasi paano ka mag-celebrate? For sure, that person will be happy for you na nakapasa ka. Pero kasi, syempre ma-acknowledge mo rin yung nararamdaman ng kaibigan mo na nag-fail. Parang ang hirap tuloy mag-rejoice. As a friend group or whatever. Parang gano'n. So, ayun, ako parang doon ako nag-focus na parang pag bumagsak ako, hindi ko na rin alam kung paano ba. Na parang, wala talaga ako next step. Parang hindi ko rin naisip yung mag-deactivate ng social media. Ganun. Kasi wala, blanco lang na wala na, ayoko na. Kasi nga, mahirap na kasi yung board exam. Regardless of the course. Or kung anong exam, anong board exam yun. Pero dahil nga, it's about the career. So parang mahirap kapag na-fail mo yun. Parang wala talaga. So thankfully, sobrang thankful talaga ako. Parang ilang weeks ko ata sinasabi sa'yo yun na nakakatatlong linggo na ata akong board passer. Sabi ko pa rin sa'yo na, oo, napag nag-congratulate sa akin. Kinukwento ko lagi sa kanya. Pero may nag-congratulate sa akin. Hindi pa rin mapaniwala. Kasi nga nag-stuck ako dun sa self-pity na, what if bumagsak ako? Saan ako pupulutin? Ganyan. So nahirapan tuloy ako mag-recover naman na pumasa ako. Parang yung nagugulat. Kung kailan man na-record to, kahapon, may nag-congratulate sa akin. Kasi parang kahapon na lang ako nakita ulit ng friend ko yan. Sabi niya, "Ay, Noels, congrats." Sabi ko, "Bakit? Ano meron? Hindi naman ako pasa ng board exam." Sabi ko, "Ha? Oo nga pala, no?" Kasi nagulat pa rin ako na, oo nga pala, board passer pala ako. Ganun pa rin. So parang, ilang buwan na nakakalipas. Ganun pa, sobrang genuine pa rin ang reaction ko na, oo nga, board passer ako. Kasi nga, na-stuck talaga ako doon na, mag-fail lang naman ako. Parang ganun. Ayun. RPM pa more. Nakaparalig talaga yun.
Board exam pa. Board exam pa. May ano pa, Meron nalagpasan, di ba? Meron pa. May isa pang ulit. More to come. Pero actually, parang after ng board exam, like, nakapasa na ako, parang nabago talaga yung mindset ko. Like, fully, na sobrang taas na ng tingin ko sa lahat ng nagbo-board exam. Regardless if pass or fail. Siyempre, mas okay kung pass. Pero regardless, pass or fail ka, pag nalalaman ko na nag-board exam tong taon to, regardless of course or anong exam, sa board exams yun, sa PRC, grabe, parang sa akin, ako sa'yo. Kasi alam ko yung feeling na nagpe-prepare hanggang matapos, hanggang nag-atay na results. Pero nag-take ka na risk kahit grabe yung uncertainty ng pagpasa. Kaya, grabe, gano'n na yung pananaw ko ngayon sa buhay. Pag may nakikilala ako, parang, nag-board exam ako, ganyan, parang, angas mo. Kasi, ang hirap ako. Matapang mo. Mag-board exam ka. Baka, iba itong tao na to. Hindi ko nakatatanong kung pumasa o hindi. Oo. Parang, talaga nag-board exam ka, di parang, Yun pa lang yun eh, yung angas. yung tapang mo pa lang na mag-take ka. Oo, mag-asikaso ka ng mga documents. Doon na nag-start yun. Gastos yun. Oo, nalala ko yun. Nung nag-apply ako sa PRC. Ano oras na po, hindi pa po ako nakain ng lunch. 4 o'clock na, hindi pa ako nakain. Gastos. 9 or 10 a.m. nandun na po ako, PRC. 4 p.m. hindi pa ako nakain. Nakakaraman. Thank you pa rin po. Pero yun, same thinking. Kumbaga sa mga nagbo-boards talaga. Kahit anong sabihin kasi ng tao na hindi nagbo-boards, kunyari ako nagbo-boards ako, tapos may taong nagsabi sa akin, kaya mo yan. Ang hirap i-validate sa sarili mo. Kasi alam mo sa sarili mong mahirap, yung mga nagsasabing na kaya mo yan, ikaw pa ba? Para sa akin, hindi po kayo nakakatulong. kumbaga para sa akin, parang may pressure. Kumbaga, ine-expect ka sa akin. Mas okay na sa akin na wala kang ine-expect kasi nag-expect ka. Kumbaga, kaya sobrang taas din talaga ng tingin ko sa mga nag-board kasi kahit regardless ka na pumasa or hindi, alam natin kung gaano kahirap ang board exam. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na bobo ka kasi bumagsak ka. Hindi. Hindi mo alam yung pakiramdam ng nagtitake ng board exam. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan, yung preparation nila sa pagre-review. Tapos sasabihin mong mahina ka kasi kaya ka bumagsak. Hindi ganun. No? Wala yan sa kung matalino ka or ka mahina ka, hindi. Nasaan yan? Nasa posisyon niya ng buhay mo. No? Kung nahirapan ka. Yeah. Kung nadalian ka. It's up to you. Kaya wala yung mga hindi nagbo-board exam, hindi naka-experience ng board exam. Tapos sasabihan nila yung mga hindi nakapasa na, ay, hindi yan pumasa ng board exam. Nakakahiya yan. Mahina yan. Hihina mo naman. Wala po kayong alam. Wala kayong karapatan para, uulitin ko po, wala po kayong karapatan na sabihan na failure yung bumagsak sa board exam. Oh. Kasi kung alam nila kung gabi-gabi umiiyak, gabi-gabi nag-iisip kung papasa ba or hindi. Grabe yung uncertainty ng board exam. So, sa mga pumasa or sa hindi pumasa, salute ako sa inyo and congrats kasi sabi ko nga, the most important thing is you showed up. Hinarap natin yung hindi kayang harapin ng iba. No? Natatakot silang mag-board exam kasi natatakot silang bumagsak. Pero tayo, hindi tayo natatakot bumagsak, hindi tayo natatakot kung pumasa man tayo. Diba? Ang mahalaga nagpakita tayo. No? So, still, congrats. No? Marami nang nagdaang board exam. Marami nang pumasa, marami nang hindi pumasa. Pero still, congrats. And para sa akin, saludo ako sa mga taong ganun na nag-board exam, sumubok. No? Kinonquer mo yung fear mo eh. Oo. Na sobrang halaga nun. Grabe yung ninig dun. Ako hindi naman hindi naman ako kinabahan kasi nga iba yung iniisip ko. Pero yung mga kasama ko, grabe yung kaba, yung iba nag-hyperventilate na. Kasi grabe talaga. Lalo na kahit alam mo sobrang lamig na ng environment mo, mas lalamigin ka pa sa exam. Kasi bawat sinasagot mo, iniisip mo, tama ba to? Mali ba? Ganun.
Tapos pag-uusapan niyo pa siya sa Hirap na. oo, pag-uusapan niyo pa, ano sagot mo sa ganito, ganyan, ano sagot mo. Tapos, Pwede bang bigwasan kita? Wala mo nun na iba yung Wala na. Tapos malalaman mo, set B pala siya kasi ikaw set A. Ano. Okay, tahimik ka, ano. May possible lang tama ka. So yun, kaya regardless nga na pumasa ka or bumagsak ka or anong klaseng board exam, basta board exam yan, proud kami or ako sa inyo. Kasi, saludo. Kasi sobrang hirap talaga. Kumbaga, hindi siya makatao. No mercy kung no mercy. Kaya yon, patuloy lang, no? Kung gusto niyo mag-retake or what, no? It's up to you. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo, kung kaya nyo, gawin nyo. No? Kung yun yung huling alas na gusto nyo makuha, why not pursue? I know, siguro hindi valid, no? Pero I can say na wala akong karapatan magsabi ng kumbaga ng comforting words, pero still I know the feeling of being pressured kasi when it comes to the people, no? Yung mga kaibigan pumasa, tapos ayun yung na-feel ko kasi nung bumagsak ako, yun yung na-feel ko. Kumbaga nung bumagsak ako sa certain exam, naisip ko na wala akong choice kundi i-cheer yung kakilala kong pumasa. Hindi ko siya pwedeng sabihin na buti ka pa nga pumasa eh. No. Kumbaga para sa akin, I'm happy. But still, nakaka-disappoint sa sarili kasi alam ko hindi ako nag-aral that time kasi nag-work ako. So yun, no? Kaya mahirap bumagsak pero mas masarap kung alam mo yung babawi ka sa ibang paraan. Na you can shine. Maybe this is not for you, but maybe this is a better for you. Sabi ko nga, every rejection is redirection. Yeah. Amen? Amen. Ano din, dun sa sinabi, mas na-appreciate ko siya tuloy. Kasi naalala ko, nung nagkwentuhan na tayo dito, nung nakapasa na ako, naalala ko yung sinabi mo sa akin, na hindi ko malala ko ito yung mismo sinabi mo, pero yung context is, alam ko naman kaya mo, or parang alam ko naman makakapasa ka. Pero hindi ko na sinasabi sa'yo. Naalala ko yung sinabi mo sa akin yung na face-to-face. Doon ko na-appreciate yung maturity na parang hindi mo siya sinasabi sa akin habang almost araw-araw ko nag-rant sa'yo sa kaba ko. Parang sinabi mo siya sa akin after na. Diba? Kasi nga, yun, alam mo na hindi yun magiging helpful. Na parang kasi baka sa tingin ng ibang tao na parang makakatulong ka na, hindi kayo yan. Baka akala natin, share natin yung kaibigan pero hindi. Ganun yung ginawa na sa akin. Sinabi na sa akin yun, noon nakapasa na ako. Gulat talaga ako na parang, kasi nga, parang more on nakikinig talaga siya. Lagi siya nakikinig lang. So parang, sinabi niya sa akin after pa ng board exam. Which is yun nga, sobrang na-appreciate ko yun na hindi ako, malamang kung na-pressure niya rin ako, malamang hindi na ako nagkwento sa kanya. Malamang sinarili ko na lang din yun eventually. Galing lang ng ganong pattern na, alam mo bilang kaibigan na, huwag mo na sabihin to kasi nga, baka hindi na makatulong. Pressure yun. Baka makasakit ka pa. Parang nag-open na kasi yung kaibigan mo. Ikaw pa yung magda-damage lalo. Parang ganun. So, ang galing lang. Ang galing. Grabe talaga pressure na no? Tapos magagaling pa sa, kumbaga, sa ibang tao na, hindi, kaya mo yan, ikaw pa ba? Talaga. parang ikaw yung nasa utak ko. Yeah. Parang ganun. Okay. Parang yung mga times kasi na ganun, parang yung best approach is ang lagi kasi ang initial reaction kasi natin. Share up natin yung tao. Which is ang longing niya is yung understanding pa. Oo. Yung maintindihan kung ano yung sitwasyon niya na, ano yung nararamdaman niya, yung mga ganun. Kaya ako, mas sinuuna ko kasing intindihin yung tao. Kung ano talaga, parang dun lagi yung, yun yung prinsipyo ko. Na binabasa ko yung tao. Hindi naman ako psycho. Hindi kami nagbabasa ng tao Hindi ka nagbabasa. Correction Hindi pa kami nagbabasa ng utak. Pero kapag makikita mo kasi yun eh. At dun mo rin pag-iisipan ano yung dapat mong gawin dun sa tao. Baka minsan nga option din na timing ka na lang. Option din yun. Actually, ginagawa niyo yun eh. Kumbaga hindi namin na-appreciate, no? Kumbaga thankful pa rin kami, pero
para sa amin kasi, nasa do or die situation na kami. So parang nakaka-pressure unless manggagaling siya sa kapwa mo, nagbo-board exam din. Kasi parang although, na-appreciate namin. Sobrang na-appreciate namin yung tiwala nyo na kaya namin. Pero, yun nga, sabi ko nga, parang do or die na kasi siya na dagdag siya sa pressure na what if bumagsak ako, itong taong to parang madidisappoint siya sa akin. Parang ganun yung nagiging thinking na nakakatakot sa mga nagbo-board exam. So, yun, no? Hindi ako against sa ganun, ha? Kumbaga, for me lang, nagdag siya sa pressure na, may tiwala siya sa akin. So, nag-expect siyang papasa pa pag hindi ako pumasa. Totoo yun. Ngayon, siguro greatest regrets ko yun sa buhay ko. Na may chini-cheer akong tao during board exam. Tapos, at the end, parang hindi pumasa. So, yun. Parang nakakalungkot. Pero at least, I'm happy. Kasi, na hinarap niya yung takot niya. Hinarap niya yung pressure niya. No? So parang may low-key regret ako na sana pala hindi na kita chinicheer. Parang gano'n na naniniwala akong kaya mo. Parang gano'n na yun. Kaya siguro nasasabi ko to kasi ganun yung feeling na what if sa sitwasyon ko yun. Diba? Helpful ba siya or hindi? Burden ba ko or hindi? Parang gano'n. Yun lang naman. True. Commercial lang, congratulations pala Doc Ira Reyes. Kakapasan niya na ng dentistry board exam. Congrats po. Congrats, Doc. Congrats, Doc. Papalinis na po. Papalinis na po kami ng ngipin. Baka naman. Kasi parang, hindi naman fully, pero parang naging witness din ako ng journey niya sa board exam. Okay. Kasi nga, same year kami nag-board exam. Baka Congrats, Doc. Baka naman, Doc. Tatlo na yung pasyente mo. Cleaning lang, no? Doc, cleaning lang, Doc, please. Ayan, galing. Parang mas, yun nga, pag nakakarinig tuloy ako ng ibang tao nagbo-board exam, iba yung feeling na, ganyan nga, makikinig ka lang sa kanila, tapos kusa kasi mag-register sa utak ko yun na, shit, hirap talaga mag-board exam. Parang gano'n. Bilang bumabalik. Parang nakikinig lang ako. Yun, pag nakikita kami dalawa niyan ni Doc Ira, parang, kwento siya, ganyan. Kasi sa dentistry, merong practical exam. Alright. So meron silang oral, written exam. Meron silang practical. Yung demo talaga. Oo. Tapos nakita kami after nung practical niya. Kasi kanina ko siya parang ako, grabe, sobrang hirap talaga ng board exam. Kapag na natin si Doc Ira sa ating Doc, susunod na episode. alam mo na, magiging bisita ka ng podcast na to. Ako Doc, na nagsasabi sa'yo. Doc, magdala ka na ng equipment, Doc. Dito sa gilid po ng night station, pwede dito. Doc, ako nahihigop, Doc. Ako rin magiging... may sofa, oh. Ako rin magiging vacuum. Ayan, congratulations. Deserve. Congratulations, Doc. Grabe. Ito po yung picture niya. Tarpaulin na wala. Laki pala nung Tarpaulin na wala. Thank you so much sa mga na-share nyo para sa mga nagtitake ng board exams dyan. Very worth it. Laban lang. Podcast na to. Kaya. Sobra. Kung gusto nyo magkaroon ng idea, ano bang napagdadaanan ng isang tao na nagtitake ng board exam? Regardless naman kung anong profession yung gusto mong take. Comment down below lang. Comment down And below yeah, pa. comment nyo yung mga Comment down nag-take below. din ng board exam dyan. Comment nyo din yung mga Kumusta yung story? unforgettable moments nyo. Yeah, actually. Kumusta yung kwento ng board exam? Yeah, Grabe. kwentong board exam. Okay po. Thank you so much sa inyo. Thank you sa Salamat sa pakikinig. panonood. Please support Cafe and Conundrums and Night Station. Yeah. Punta kayo dito sa Medition. Night sa Station. Bottoms. And that's it. That's it. Goodbye. And we are again Cafe and Conundrums.